Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, for He knows us. He created us in His image and likeness. He sees our hearts. He sees what we see. He hears what we hear. He can feel our pains and sufferings. And that's the reason why He sent Jesus Christ to us. Because He's full of love and mercy and grace. Our Father is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He created us in His image and likeness. In Jesus Christ, He is the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. And the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. So that every tongue we confess that Jesus Christ is Lord. In Jesus also forgives sins like the Almighty Father. In Jesus, He prayed our Father to send us the Holy Spirit to guide us, to remind us of the goodness of our Father, to remind us of the teachings of Jesus Christ, our King of Kings and Lord of Lords. The Holy Spirit is also good to us, for He lives in our hearts. So last time we read Proverbs chapter 7. It's about the wiles of a harlot. Ang harlot, ang sinasabing harlot dito sa Bible, ay ang mundo na ito. Mapagkunwari ang mundo na to. Magaling magmanipula ang mundo na to. Kaya dapat meron tayong wisdom na galing kay Almighty Father. Not the wisdom of this world, but the wisdom from our Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Meron tayo dapat wise decision making. Ang wisdom, lagi nating pipiliin ang righteousness. The righteousness of the Lord. Dahil ang mundo na to crafty, cunning, sly. Iniingaan niya tayo ng mundo na to commit errors. Bakit tayo iniingaan niya ng mundo na to commit errors? Para mapunta tayo sa eternal damnation, para hindi natin makuha ang ating inheritance, para mapalayo tayo sa tatay natin. Bakit tayo inilalayo sa tatay natin? Para maging malungkot ang tatay natin, dahil tayo ang kanyang treasure. Ginagamit tayo ng accuser ni Satan para saktan si Almighty Father. Dahil tayo ay mahalaga kay Almighty Father. Kaya tayo ang ginagamit. Huwag tayo magpapagamit. Huwag tayo magpapaloko sa mundo na to. Nakafocus lang tayo kay Almighty Father. Sa Kanya ang tingin. Sundan natin yung path ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, victorious siya, kaya tayo rin victorious. So, ang binabanggit na babae dito ay yung mundo na to, harlot, na nakalagay sa Book of Revelation. Babylon, the great harlot. Ang mundo na to, hindi lang ito nakakonfine sa isang country. Kasi maraming mga tao nagsasabi, yung country na ganyan ang masama. Yung country na doon. Hindi ang galing natin magturo, no? Yung country na yon, yung bansa na yon, yung lugar na yon. Bakit hindi natin tingnan yung sarili natin? Kung tama ba yung ginagawa natin o mali. Dahil kaya nabubuo ang isang country, ang isang nation dahil sa mga tao. Okay? Hindi lang ito, hindi, yung bansa na yon, yung bansa na yon. O wala. Tayo to. Huwag tayong
makikiayon sa mundo na to. Come out of her, my people, sabi ni Almighty Father. So, dito na tayo, Proverbs chapter 8. So, lagi natin tatandaan na wisdom is the fear of the Lord. Pag may takot tayo kay Almighty Father, mahal natin siya, nirespeto natin siya. Yun ang real wisdom. Does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? Nagsusumigaw ang wisdom. Ibig sabihin, hindi ito nakatago yung wisdom, nakakalat ito. Ano lang ang gagawin natin? Makikinig lang tayo sa tatay natin. Hindi naman nakatago yung wisdom eh. Itinuturo sa atin to, nasa Bible ang wisdom. Hindi ito nakukuha sa mga tao na matatalino, ang wisdom, okay? Ang real wisdom galing kay Almighty Father, hindi natin natututunan to sa turo ng mga tao. Natututunan natin ang wisdom kay Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Does that wisdom cry out and understanding lift up her voice? She takes her stand on the top of the high hill. Nasa taas. Ibig sabihin, isinisigaw ni Almighty Father. Okay? Hindi nakatago. Kung sino ang nagmamahal kay Almighty Father, yun ang makakarinig ng boses niya, yun ang makakatanggap ng wisdom dahil may takot kay Almighty Father. Okay? She takes her stand on the top of the high hill, beside the way where the paths meet. So nakakalat ang wisdom. Nasa sa atin na to kung paano natin matatanggap ang wisdom. Dahil nakakalat ang wisdom, hindi natin binabaliwala natin, hindi natin pinapansin. Yung salita ni Almighty Father, hindi natin inalagay sa puso at isipan natin. Lagi na lang kadumihan ang ginagawa natin. Kahit nakakalat na yung wisdom, pupulutin na lang natin yung takot kay Almighty Father, yung respeto sa Kanya. Pero anong ginagawa ng tao? Dinidisregard si Almighty Father. Nakafocus ang mga tao sa pagpapayaman, sa pagiging sikat, at pagiging powerful dito sa mundo na to. She cries out by the gates at the entry of the city and at the entrance of the doors. Nakakalat. Nasa entrance ng city, nasa entrance ng door, nasa Bible. Lahat nakakalat naman eh. Nasa sa atin na lang yun. Ha? So magde-decide tayo. To you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. So nagsasalita ang wisdom dito. Personification to. Figure, one of the figures of speech. To you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. O you, naive or simple ones, understand prudence. Kayo na hindi marunong, mga naive kayo, wala kayong alam. Intindihin ninyo yung gawang mabuti, yung tama. And you fools, be of an understanding heart. Kayo na mga fools. Mangmang. Maging maintindihin kayo, magkaroon kayo ng puso na nakakaintindi. Yung mga tao ba nakakaintindi yung puso nila? Hindi. Pag wala si Almighty Father, hindi natin maiintindihan ang kapwa-tao natin. Paano natin maiintindihan ang kapwa-tao natin? Meron tayo dapat na heart na marunong umintindi, at yun ay ang wisdom na galing kay Almighty Father. Para hindi tayo matawag na fools or foolish or mangmang or bobo. Listen, for I will speak of excellent things, and from the opening of my lips will come right things. So, wisdom ang nagsasalita nito, ha? So, ito ay binigay ni Almighty Father kay King Solomon para mabasa natin. Galing kay Almighty Father to. For my mouth will speak truth, wickedness is an abomination to my lips. Pag meron kang wisdom, hindi ka gagawa ng wickedness. Yung wisdom na galing kay Almighty Father. Dahil yung wisdom ng mundo na to, it's foolishness. Of no value. Worthless ang wisdom ng mundo na to. All the words of my mouth are with righteousness. Nothing crooked or perverse is in them. Yun ang wisdom. They are all plain to him who understands. Sa mga marunong umintindi, simple lang maiintindihan natin ang wisdom.
and right to those who find knowledge. So madali natin maintindihan kung meron tayong takot kay Almighty Father. Maiintindihan natin tong Bible. Plain lang to sa mga tao na nakakaintindi at right to those who find knowledge galing kay Almighty Father. Receive my instruction and not silver, and the knowledge rather than choice gold. Mas importante pa or mas valuable pa ang wisdom compared sa silver or gold. Bakit? Mas valuable. Dahil ang inheritance natin mas valuable kaysa sa silver and gold. Si Almighty Father siya ang inheritance natin. Verse 11, for wisdom is better than rubies, and all the things one may desire cannot be compared with her. Incomparable ang wisdom. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa mga precious stones. Incomparable siya. I, wisdom, dwell with prudence, and find out knowledge and discretion. So wisdom na naman, wisdom ito nagsasalita Ako, ang wisdom, sabi niya, dwell with prudence, righteousness, ibig sabihin, and find out knowledge and discretion. Marunong mag-decide kung ano ang tama at mali. May moral, values. The fear of the Lord is to hate evil. Kung may takot tayo kay Almighty Father, kung may wisdom tayo, dapat galit tayo sa kasamaan. Pero anong ginagawa ng tao? Laging gumagawa ng kasamaan. So meron bang wisdom ang mga tao? Kung laging gumagawa ng kasamaan, wala silang wisdom ang mga tao. Dahil wala silang fear of the Lord, mahilig silang gumawa ng wickedness. Yung mga manloloko, mga sinungaling, may wisdom ba yon? Pag sinungaling ka, wala kang wisdom kasi ang pagsisinungaling is wickedness. Manipulation is wickedness. The fear of the Lord is to hate evil. Lahat ng klaseng evilness of this world. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. Galit sa mayabang, prideful, saka sa lahat ng gawain na mali. Kasi chismisan, pang-aaway, competition, perverse mouth, mga bagay ng pangit na lumalabas sa bibig. Galit si Almighty Father. That's foolishness, no? Yung merong mga perverse mouth. Perverse mouth, pag sasabing perverse, puro mga lumalabas na abominations. Yung truth tinitwist. Counsel is mine and sound wisdom. I am understanding. I have strength. Pag may takot tayo kay Almighty Father, meron tayong strength. Pag may respeto tayo kay Almighty Father, naiintindihan natin siya, naiintindihan natin kung paano tumakbo ang mundo na to, naiintindihan natin ang puso ng tatay natin, alam natin kung saan tayo galing at saan tayo pupunta kung tayo ay may takot sa tatay natin. By me, kings reign, and rulers decree justice. May equality. Yung mundo na to wala equality, kahit pasabihin lang, hindi, gusto namin ng justice, at yung country na yung puro justice, hindi. Nakikita mo kasi, merong sa kanilang ruler, okay? May ruler na naghahari, tapos minamaltrato niya yung kanyang mga nasasakupan. So, walang equality yon, walang justice yon. Saan lang makakakuha tayo ng justice? Kay Almighty Father. By me, princes rule and nobles, all the judges of earth, all the judges of the earth. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Yung wisdom, mahal niya ang mga tao na naghahanap sa kanya at minamahal siya. So equivalent ng wisdom is fear of the Lord.
Kung may takot tayo sa tatay natin, meron tayong wisdom, mahal natin ang wisdom, mahal natin ang tatay natin, at sa maghahanap kayo sa tatay natin, merong wisdom. Those who seek me diligently will find me. Mahahanap natin ang wisdom. Kung hinahanap natin ang wisdom. At ang equivalent ng wisdom, real wisdom, fear of the Lord. Riches and honor are with me, enduring riches and righteousness, meaning it's for all eternity. Yung kayamanan, yung honor, riches and righteousness, for all eternity to. Makukuha natin kay Almighty Father. My fruit is better than gold, yes, than fine gold, and my revenue than choice silver. Kahit pa sabihin niyo, hindi, pagkakaperahan natin, yayaman tayo, hindi yun tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay may takot tayo dapat sa tatay natin. Yun ang real treasure. I traverse the way of righteousness in the midst of the paths of justice. Pag may righteousness, mayroong justice. Pag may wisdom, may righteousness, may justice. That I may cause those who love me to inherit wealth. Pag mahal natin ang wisdom, makaka-inherit tayo ng wealth. Sino ang wealth natin? Si Almighty Father. That I may fill their treasuries. That I may fill, mapupuno. It's satisfaction, contentment. That I may fill their treasuries. The Lord possessed me at the beginning of His way, before His works of old. So si Almighty Father, binabanggit dito, meron ng wisdom si Almighty Father, nasa sa Kanya yun. The Lord possessed me, sabi ng wisdom, at the beginning of His way. Kaya nga ginawa ni Almighty Father ang mundo na to, because He is full of wisdom. He's full of love. Nagawa niya lahat ng mga bagay na nandito sa mundo because of His great wisdom. Kaya nga dito sa mundo, di ba, kahit paikot-ikutin mo yung mundo na to, nagko-konektado tayo lahat. Konektado tayo sa flowers, sa mga puno, sa environment, sa mga animals. Bakit tayo konektado? Ano ang nilalabas ng mga trees, ng mga plants? Carbon dioxide ang nilalabas nila. Ay, oxygen, sorry. Oxygen. Yung oxygen, kailangan natin yung oxygen. Tapos tayo naman ang nilalabas natin ay carbon dioxide na kailangan naman ng mga puno. So it's circle yon, paikot lang. Ngayon, pag umuulan, nakakatubig. Ngayon, saan na nga napupunta yung tubig? Iinumin natin. Pag ininom natin, nilalabas ng katawan natin. Tapos, mag-evaporate na naman, nililinis, no? Evaporation, condensation, fertilization. Ganon yon yung mundo natin. And then pati tayo na mga brethren, konektado tayo sa bawat isa, nakakatulong tayo sa bawat isa. In one way or the other, alam man natin o hindi. Kaya nga, the Lord possessed me at the beginning of His way, before His works of old. And up to now, natututo tayo sa mga tao in the past. At tayo naman ang makakapagturo sa mga tao in the future. Sa mga taong ipapanganak pa lang. Kaya tayong lahat ay konektado. Umiikot, nare-replenish. Tapos pag matanda na tayo, yung tayo ngayon ay mapupunta na sa lupa. Okay. At yung soul natin, babalik sa tatay natin. At yun ang for all eternity. Verse 23, I have been established from everlasting, from the beginning, before there was even an earth. Si Almighty Father, kahit wala pang mundo, full of wisdom na si Almighty Father. Bago pa man niya gawin ang mundo na to, wala pang mundo na to, ang tatay natin, He is full of wisdom. Kaya nga sabi dito, I have been established from everlasting, from the beginning, before there was even an earth, when there was no depths, I was brought forth, when there were no fountains abounding with water.
Yung water, iinom natin yun. At nakakasustain din sa mga plants and animals. Pati na rin sa mga surroundings natin. Sa lahat ng bagay, sa mga ginagawa natin ng mga materials, kailangan ng water. Nakakatulong, no? So, lahat-lahat. Magtutulungan. Pero, tayo ang angat sa lahat ng creation. Bakit? Because God created us in His image and likeness, and galing yung soul natin sa tatay natin, ginawa niya for Him to be His children. At ginawa niya itong mundo para sa atin. Verse 26, while as yet He had not made the earth or the primal dust of the world. Wala pa nung earth, wala pa nung mga alikabok, meron ng wisdom ang tatay natin, si Almighty God. When He prepared the heavens, I was there. Nung ginawa ni Almighty Father, yung heavens. When He drew a circle on the face of the deep, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He assigned to the sea its limit, so that the waters would not transgress His command, when He marked out the foundations of the earth, then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. Ang ginawa ni Almighty Father, dinescribe na naman yung pagkupapara ni Almighty Father. Ginawa itong mundo na to. Ano yung mundo na to? Galing sa alikabok, ginawa ni Almighty Father. Yung heaven, ginawa niya. Gumawa siya ng circle in the face of the deep. When He established the clouds above, circle lang ginawa ni Almighty Father. Hindi siya gumawa ng, globe. Circle lang ginawa ni Almighty Father. Hindi siya gumawa ng sphere. Circle lang ginawa ni Almighty Father. He established the clouds above, sa taas ng clouds, when He strengthened the fountains of the deep. When He assigned to the sea its limit, may limit ang dagat. Circle, tapos may limit ang dagat. Hindi imposible yon. Dahil kay Almighty Father, nothing is impossible. Kasi ang gusto lagi ng tao, paano yun? Paano nangyari? Gustong laging may masagot. Paano kung ayaw ng Almighty Father sagutin yun? Para magtiwala sa Kanya mga tao. When He assigned to the sea's limit, so that the waters would not transgress His command, when He marked out the foundations of the earth. May mark yung foundations of the earth. Kasama na ni Almighty Father ang wisdom. Then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. Rejoicing in His inhabited world, and my delight was with the sons of men. Sino yung sons of men? Tayo, mga tao. Delight. Kasiyahan. The Almighty Father. Tayo. Now therefore, listen to me, my children, for blessed are those who keep my ways. Tayong kasiyahan ng tatay natin. Mababaw lang pag yung kasiyahan ng tatay natin. Tayo yun. Mahalin lang natin siya. Irespeto natin siya. Yun ang gusto ng tatay natin. Hindi pa natin may bigay. Kasi greedy tayo.
Ang laki na ng sakripisyo ng tatay natin sa atin. Pati si Jesus Christ. Pero greedy tayo. Swapang tayo. Lahat na ibinigay sa atin. Pero hindi natin siya makita. Hindi natin siya iniintindi. Hindi natin siya hinahanap. Purong laging ako na lang. Paano na yung feelings ko? Paano na ako? Puro pa tayo pakabig. Ano? Pero si Almighty Father, puro bigay ng bigay sa atin. Now therefore listen to me, my children, for blessed are those who keep my ways. Hear instruction and be wise. And do not disdain it. Makinig sa mga instruction ni Almighty Father, maging wise. Sundin si Almighty Father at huwag kakalimutan or sisirain yung kontrata or dudumihan or i-despise ang instruction ni Almighty Father. Maging wise tayo. Paano magiging wise? Dapat tayo may takot sa tatay natin. Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Nakaantabay tayo, nagbabantay tayo sa wisdom. Kasi araw-araw may choice tayong ginagawa. Araw-araw may nakakasalamuha tayong tao. Paano ba natin to itatrato tong tao na to? Paano ba magawa itong problema na to? Paano ba masasolve to? Kailangan may wisdom tayo. Si Almighty Father, He is full of wisdom. Sa Kanya tayo magtitiwala. May takot tayo dapat sa Kanya. Dahil ang mundo na to, mapanlin lang. Ang mga tao, nabubulagan. Verse 35, for whoever finds me finds life. Kung meron tayong wisdom, makikita natin ang everlasting life. Mabubuhay tayo. Baka sabihin nyo, buhay naman ako eh. For now, buhay ka. Yung everlasting life ang sinasabi dito. Eternal salvation. Dahil yung buhay natin dito sa mundo, may limit. Mirage lang ang buhay natin sa mundo. Ang totoong life natin, na kay Almighty Father. Ang makasama siya. And obtain favor from the Lord. Dapat tayo may wisdom para may favor din tayo galing sa tatay natin. Ang daming perks, di ba? May eternal salvation, may blessings, may favor, may satisfaction, contentment. Ang daming ibibigay sa atin ng tatay natin. Pero binabawaliwala lang natin ang mga blessings. Dahil nga nabubulagan ang tao. Binubulag tayo ng mundo na to. Sino nagbubulag sa atin? Ang wickedness, ang wicked one. Sino ang wicked? Yung accuser natin. Binubulag tayo ng mundo na to. Pinapakitaan tayo ng pera. Pinapakitaan tayo ng ginto. Pinapakitaan tayo ng silver. Pinapakitaan tayo ng magandang buhay dito sa mundo. Pero hanggang dito lang ang pinapakita ng mundo na to. Kasi yung mundo na to, hindi niya nakikita yung bagay after the life that we have here on earth. Dahil na-corrupt ang mundo na to. Napakaganda ng mundo na ginawa ni Almighty Father, pero corrupted. Bakit corrupted? Because of the decision making of the people. Mas sinusunod ang wickedness. Kaya corrupted na ang mundo na to. Harlot. Ang mundo na to. Kaya harlot, mahilig sa adultery. Ano bang meaning ng adultery? The word adultery comes from the Latin verb adulterar, meaning to corrupt, pollute, or defile. So, ang ibig sabihin ng adultery, hindi lang to yung asawa mo na pumapatol sa ibang asawa, or kahit hindi kayo mag-asawa pero nagpapatulan kayo, ganon.
Ang adultery, sinisira mo yung kontrata, dinudumihan mo. Dinudumihan ang mundo na to. Yun ang adultery. Or going towards another na hindi naman talaga dapat. Or unauthorized, hindi otorisado. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. But he who sins against me wrongs his own soul. Pag nagkasala tayo, sinong sinasaktan natin? Yung tao ba? Pag sinaktan natin yung kapwa-tao natin, sinong nasasaktan? Sinong sinisira natin? Yung tao ba? Pag nagsisinungaling tayo, sinong sinisiraan natin? Sinong maghihirap? Yung tao ba na niloloko natin, yung sinasaktan natin? Hindi, tayo. Sarili natin na sinasaktan natin. Bakit? Yung kaluluwa natin mapupunta sa eternal damnation. Yun ang ibig sabihin ito. But he who sins against me wrongs his own soul. Sarili natin na sinasaktan natin pag nagkakasala tayo, pag gumagawa tayo ng kadumihan, sarili natin. Pag nanglalamang tayo sa kapwa-tao natin, sinong sinasaktan natin? Yung kapwa-tao ba natin na umiiyak? Hindi. Sarili natin. Dahil tayo mapupunta tayo sa eternal damnation. Kung sinasaktan natin ang kapwa-tao natin, kung nagpapakalat tayo ng chismis, kung nagpapakalat tayo ng paninirang puri, sinasaktan ba natin yung kapwa-tao natin dahil chismis natin? Hindi. Sarili natin ang sinasaktan natin. But he who sins against me wrongs his own soul. Pag mali ang decision making natin, sinong sasaktan natin? Ibang tao ba? Yung mga killer, pag nakapatay sila, sinaktan nila yung kapwa-tao nila. Pero all the more, mas sinasaktan nila yung sarili nila. Dahil buhay pa sila, may guilty conscience na sila, ano pa? Huhusgahan pa sila ng mundo na to, ano pa? Makukulong sila, ano pa? Yung soul mapupunta sa impyerno unless na lang kung hihingi ng kapatawaran kay Almighty Father at hihingi ng kapatawaran kay Jesus Christ. But he who sins against me wrongs his own soul, although all those who hate me love death. Kung sino ang galit sa wisdom, equivalent ng wisdom ay fear of the Lord. Kung sino ang galit sa fear of the Lord, sa takot, walang takot kay Almighty Father, mahal niya ang kamatayan. All those who hate me love death. Alam natin na nagsasalita dito ay wisdom. Kung wala kang wisdom, kung wala kang fear of the Lord, mahal mo ang kamatayan. Gusto mong mapunta sa kamatayan. Ano yung kamatayan? Eternal damnation. Pag sinasabing life dito sa Bible, it's eternal salvation. Pag sinasabing death dito sa Bible, your soul will go to Hades, Sheol, or hell. Or the bottomless pit. Yun ang death. Yung death na nararanasan ng mga tao rito na nauna na nawala na sa atin ngayon, pag mayroon silang tiwala kay Almighty Father, hindi sila patay. Their soul na kay Almighty Father. Pero, ang tao, kung wala siyang takot kay Almighty Father, yung soul niya, saan mapupunta yon? Sa death. Dun sa eternal damnation because there's no more hope and a future for those people or those souls who are in Hades. Kaya dapat meron tayong takot kay Almighty Father. Fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Kasama na ni Almighty Father ang wisdom bago pa man niya gawin ang mundo na to. Hindi pa niya tayo ginagawa. Kasama na ni Almighty Father. Dahil siya ang wisdom. Great wisdom galing kay Almighty Father. Equivalent fear of the Lord. Thank you, and God loves us all so much.